Welcome back mga kaibigan. Ito pag-uusapan po natin si Kai Sotto. Hindi nakalaro kanina, ano nga ba ang totoong dahilan? At bibigyan ko rin po kayo syempre ng mga updates sa kanya na dapat nyo pong malaman. Simulan natin dito, May 4 and 5 ang final game ng pambato natin dito sa Japan B-League. Kung saan naglaro pa nga po siya dito sa May 4. Kahit meron siyang iniinda na nakuha niya noong nakarang linggo, ito nga po yung hip flexor strain. Dito sa game na ito, napaka-solid pa rin po ng pinakita ng pambato natin. Naka 19 points siya, 14 rebounds and 3 blocks. Sipin po ninyo yan. Pero dito rin sa game na ito mga kaibigan, nag-alala tayong lahat kasi yun nga po yung nangyari. Sa overtime, bumagsak si Kai kasi pag-atake niya sa gitna, sinalubong siya nung dalawa, magkabilang gilid niya, nandun siya sa gitna. May contact talaga tapos itinulak pa siya. So pagbagsak ni Kai, medyo alanganin talaga yung bagsak niya. Yung kaliwang paa niya mga kaibigan, medyo masama yung tapak at yun nga po ay hawak ni Kai yung tuhod niya pagbagsak niya. At i-update ko na po kayo mga kaibigan kung anong balita, kung ano nga ba nangyari at bakit hindi nakalaro ang pambato natin sa game na ito. Ayon po sa Japanese source na nakausap natin mga kaibigan, kahapon pala ay nagtamo ang pambato natin ng hyperextended knee, mild lang, which is yun po ang maganda. At sinabi po sa akin sa game sana na ito ay makakapaglaro, kayang maglaro naman sana ni Kai. Pero hindi lang daw talaga pinilit ng kampo niya, hindi talaga pinaglaro kasi mahirap na talaga mapuwersa mga kaibigan, baka lumala pa yung mild lang, di ba? So magandang decision niya sa kampo ni Kai kasi no, bearing games na naman po talaga. So ito pa sinabi sa akin ha, ito raw hyperextended knee ni Kai sa kanyang tuhod ay within or after 2 weeks ay okay na daw ito mga kaibigan. So napakagandang balita no na mild lang po talaga natamo ng pambato natin. At isang patunay rin mga kaibigan na mild lang talaga yung natamo ni Kai. Di ba sa game po nila overtime yon, si Kai po ay bumagsak. After nun matindi pa po ang ginawa niya. Patunay ito yung sinalpakan niya si Pasika sa offensive board, ang bilis niya tumalon, ang taas niya tumalon. Kita natin naka-block pa siya ng isang maganda before matapos yung game. So patunay yan na hindi po talaga malala yung injury ng pambato natin. Parang tayo naman naglalaro mga kaibigan na, di ba nakakaranas tayo minsan na parang ay ang sakit, biglang sala yung apak ng paa ko o ng tuhod ko, medyo masakit. Pero kaya naman natin paglaro, hindi naman malamang ganun po yun mga kaibigan. Sabi ng source natin mga kaibigan sa huling message sa akin kanina, eto chinek daw po yung tuhod niya kaya ang good thing po ay okay daw po ang tuhod ng pambato natin and nothing to worry about. Yun po pinakamahalaga. At the same time mga kaibigan, at least naging updated po tayo kasi alam ko po nag-alala kayo. Salamat kay Lord. Mild na mild lang talaga yung injury ng pambato natin. After 2 weeks okay na po siya. And basically, tapos na po yung season sa Japan B-League. So, malamang po this week, baka nandito na sa Pilipinas si Kai. Sana magkaroon po tayo ng pagkakataon na makita po natin siyang muli. At kung kayo po may pagkakataon, sana magkita-kits po tayo doon. So, mga kaibigan, sana i-like nyo po yung video ko. At sana hindi ko po nasira ang araw nyo kasi nakita nyo po ako. At the same time, mga kaibigan, like and subscribe naman. Maraming salamat po sa inyo sa support sa akin. At syempre po, sa support sa ating pambata na si Kai Sotto. Mabuhay po kayo. Munti ko na makalimutan mga kaibigan, may babatiin po pala ako. Shoutout ko lamang po si Jan Alexis Marquez, Cardo Kulit Gaming, Anthony Ancahas, Aguerco Salvador, Ice Ibale, Choke TV, Alan Pamanila at Michael Avetre. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Mabuhay po kayo and God bless.